At para sa ating mga balita, mga taga-Gaza, aalisin na sa Middle East at ililipat daw sa Indonesia. At bansang Russia, nagulantang sa bagong banta ni Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay inumpisahan na ang unang yugto ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, kung saan pinalaya ang 3 Israeli hostages kapalit ng ilang mga bilanggong Palestino sa Israel. Tahimik na ang mga armas at ang buong mundo ay tahimik din na nagbabantay sa mga susunod na kabanata. Sa kabila nito, nagmistulang isang malaking demolition area ang Gaza dahil sa 15 buwang digmaan. Ayon sa ulat ng United Nations, nasa mahigit 70% ng mga gusali sa lugar ang hinawasak at kailangan umano na ma-relocate pansamantala ang mga mamamayan sa ibang lugar habang isinasagawa ang pagsasaayos dito. Pero habang pinaplano ang pagsasaayos sa mga nasalanta ng gera, iniulat ng NBC News kamakailan na nagpaplano ang bagong administrasyon sa US na ilipat muna ang mga taga-Gaza sa ibang bansa at ang napiling lugar ay ang Indonesia. Ang bansang Indonesia ang itinuturing na may pinakamalaking Muslim population sa buong mundo at kilalang taga-suporta sa mga ipinaglalaban ng mga Palestino laban sa Israel. Nangako din sila na susuportahan ang pagtatayong muli ng Gaza. Ayon sa NBC, isang hindi pinangalanang source sa transition team ni Pangulong Donald Trump ang nagsabi na mayroon daw plano na ilipat ang milyon-milyong Palestino sa bansang Indonesia, bagaman batid nila na mayroong mga balakid na kailangang i-address upang maisagawa ito. Ilan sa mga nasabing balakid ay ang takot ng ibang bansa na posibleng maging radikal ang mga Palestino sa oras na kupkupin sila sa ibang bansa at maging dahilan pa ng panloob na problema. Meron ding umanong takot na baka maging sanhi ang mga Palestino sa isang panibagong refugee crisis. Sa panig naman ng mga Palestino, nag-aalala din sila na baka ang pag-alis nila sa Gaza ay maging permanente na hanggang sa hindi na sila makabalik sa kanilang sariling bayan na maging dahilan upang angkinin ng mga Hudyo ang kanilang lupang tinubuan. Matatandaan na bahagi ng ceasefire ay ang pagpasok ng mas malaking humanitarian aid para sa Gaza na napapaulat ngayon na ninanakaw na naman daw ng mga Hamas para ibenta at makalikom ng pondo at muling umpisahan ang gera laban sa Israel. Ang relokasyon sa ibang bansa ay makakatulong daw upang huwag mapa sa kamay ng mga Hamas ang mga tulong na dapat sana ay sa mga mamamayang Palestino. Naniniwala din ang administrasyon sa US na ang pagtulong sa mga taga-Gaza ay paraan upang maiwasan ang mas malaking rebelyon doon. Gayunman, mariing itinanggi ng pamahalaan ng Indonesia ang mga ulat na ililipat daw sa kanila ang mga taga-Gaza habang isinasaayos ang kanilang lugar. Ayon kay Indonesian Foreign Affairs Minister spokesman Roy Someriat, hindi pa daw umano nakakarating sa pamahalaan ng Indonesia ang nasabing impormasyon. Maraming eksperto ang naniniwala na hindi ito agad masasang-ayunan ng Indonesian government dahil umano sa maraming kadahilanan. Unang-una ay ang napakalayong distansya ng Gaza sa bansang Indonesia. Hindi umano biro ang paglilipad ng libu-libong taga-Gaza patungo sa Southeast Asia. Pangalawa ay ang lugar na paglalagyan sa kanila. At pangatlo ay ang language barrier na pwedeng magdulot ng malaking problema sa oras na manirahan na sila sa Indonesia. Kung magkakaroon daw ng relokasyon, dapat sana ay ilagay sila sa isang Arabic-speaking nation na matatagpuan din sa Middle East at may sapat na kakayahan upang i-host ang mga Palestino. Sa kabila nito,
nananatili pa rin daw buo ang suporta ng Indonesia sa mga taga-Gaza. Matatandaan na noong June 2024, nag-utos si President Prabowo Subianto na i-evacuate ang nasa 1,000 taga-Gaza para sa medical treatment. Dagdag pa rito ay nagpatuloy din ang Indonesian government ng nasa 1,000 kabataang taga-Gaza na natrauma sa digmaan, kung saan kinupkop at pinatira sila sa mga Muslim boarding school sa East at Western Java, lalong-lalo na ang mga batang naging mga ulila dulot ng digmaan. Ayon naman kay Elisheva Strauss, kawani ng isang NGO na tumutulong upang magkaroon ng relasyon ng Israel at Indonesia, hindi siya naniniwala na sasang-ayon ang Indonesia sa plano ng gobyerno ni Trump. Sinabi niya na nagpatuloy na ang Indonesia ng mga refugee mula sa Syria at sa Iraq, pero limitado lamang ito at nasa ilalim pa ng mahigpit na pagbabantay sa ngayon. Bagaman ang Indonesia ay may 17,000 mga isla, ang mga refugee daw doon ay inilalagay lamang sa isang isla at hindi sila pinapayagang magpunta sa iba pang panig ng bansa. Ibinabahay sila sa mga ampunan at sa mga dormitoryo at mabilis din daw na ipinadadala sa bansang Australia. Dagdag pa ni Strauss, gusto ng Indonesia ng kaayusan kaya tiyak umano na hindi ito papayag na magpapasok ng napakalaking bilang ng mga refugee, lalo na kung sila ay bahagi ng mga Muslim na may radikal na paniniwala. Sa ibang balita, bansang Russia nagulantang sa bagong banta ni Donald Trump. Posibleng magpataw umano ng panibagong sanksyon o parusa ang US sa bansang Russia. Yan ang sinabi ni US President Donald Trump kahapon sa isang panayam matapos siyang tanungin kung ano ang gagawin niya kapag tumanggi si Russian President Vladimir Putin na magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa bansang Ukraine. You've called for a ceasefire in Ukraine. If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. And do you think that the war should be frozen currently along The the war front should have never lines? started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. Are you going to keep sending weapons to Ukraine, or are you going to turn off the tap soon? Well, we're looking at that. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon, and we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying, because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize. We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes, because they must think so. Ang pahayag na ito ni Trump tungkol sa posibleng sanksyon sa Russia ay lumabas kasabay ng mga report na bumubuo daw ngayon ang mga opisyal ng bagong administrasyon ng isang komprehensibong sanctions upang mapabilis ang diplomatic solution hinggil sa digmaan ng Russia at Ukraine. Napaulat na nakabuo ang kampo ni Trump ng 2 resolusyon. Una ay ang posibleng pagtulong sa Russia, lalo na sa mga Russian oil producing companies na apektado ng sanctions. Yan ay upang makumbinsi ang Russia na pumasok sa negotiating table dulot ng tulong na ibinigay sa kanila. Pangalawa ay ang pagpapatindi ng mga sanctions upang lalong ma-pressure si Putin na pumasok sa isang deal. Matatandaan na paulit-ulit na nangako si Trump na tatapusin ng mabilis ang gera, bagaman wala pa siyang detalyeng plano na inilalahad. Pero tiyak umano na magiging bahagi nito ang mga peacekeeping panel mula sa Europa. Matatandaan din na kamakailan lamang ipinataw ng US at ng United Kingdom ang pinakamahigpit na sanksyon sa Russia na tumarget sa halos 200 barko ng Shadow Fleet na binubuo ng mga pangunahing kumpanya ng langis sa bansang Russia. Ang sanksyon na ipinataw ng US at United Kingdom ang naging dahilan ngayon kung bakit tumaas ng $5 bawat bariles ang presyo ng Brent crude. Bukod pa rito ay pinag-iisipan na rin ng G7 ang posibilidad
na mas higpitan pa ang limitasyon ng presyo ng langis mula sa Russia. Ayon sa ulat ng Bloomberg noong December 19, ang kasalukuyang price cap ay nasa $60 kada bariles. Maaaring higpitan pa nila ito upang madagdagan ang pressure sa ekonomiya ng Russia bilang bahagi ng solusyon sa pagpapahinto ng giyera. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.